558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakaginda at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablog sa 558. Tuloy ang mga naglalagablab na balita. Ako si Buddy. At Weng. Natupok ng apoy ang dalawang palapag na bahay sa may Santa Ana, Maynila kanina alas 2 ng madaling araw. Ayon sa ulat, partikular na nasunog ang bahay sa may 2650 Lamayan Street, kanto na Azucena Street na pag-aari po ng isang Manuel Reyes, na dating may-ari ng racetrack sa may Santa Ana at dating producer. Kabatid sa Manila Bureau of Fire na nagsimula ang sunog sa isang makeshift o gawa-gawa extension wire daw ng isang bahay. Natang aabot sa 3 milyong piso halaga ng nasunog na ari-arian. Samantala, sugatan naman ng isang fire volunteer sa sunog na umabot sa ikalibang alarma bago naapula alas 2:20 na ng umaga. Sa Quezon City tayo naharap sa kasong paglabag sa anti-child pornography law ang 21 call center agents dahil sa pagbebenta ng pornographic website na gumagamit ng mga minor de edad. Ayon sa ulat, na-aresto ng mga ito ng salakay ng NBI ang dalawang magkahiwalay na call center sa nasabing lungsod. Kabilang sa mga ito ang Netuwaco Call Center sa Novaliches kung saan 12 lalaking agent ang naaresto at ang PA Microsource Incorporated sa Congressional Avenue na may isang babae at 8 lalaking nahuli. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga computer sets na ginagamit ng mga sospek sa operasyon. Modus ng mga naturang call center na gumawa ng profile sa Facebook at iba pang email account para magpanggap na babaeng model. At kapag nakuha na ang loob ng kanilang kachat, ay bebentahan sila ng pornographic website. Nabatid na sa bawat may bebentang link ay makakatanggap ng 400 hanggang 500 pesos na komisyon ang isang ahente. Sa kaugnay na balita, isa namang cyber pornography din ang natuntun sa loob mismo na isang paaralan sa Alabang, Muntinlupa, kung saan 8 lalaking sospek ang naaresto. Ayon sa ulat, sinalakay na matuhaan ng National Bureau of Investigation Crime Division o Cyber Crime Division ng 2 kwarto sa loob ng Mountain Top Christian Academy sa Barangay Tunasan kagabi. Nagpapanggap na babae ang mga sospek at naipag-chat sa mga parokyano hanggang sa mga pagbenta sa kanila ng mga pornographic site at child pornography sa internet. Nakumpiska sa ito magigit sa 50 unit ng computer, ilang piraso ng USB flash disk na ginagamit sa malalaswang site sa internet. Sinabi naman ng principal ng paaralan na si Purisima Martinez na halos 8 buwan pa lamang inuupahan ng mga sospek ang 2 kwarto at hindi niya alam na may illegal na operasyon pala ang mga ito. Naharap sa kasong paglapag sa Republic Act 9775 o yun pong child pornography law ang mga sospek at pinag-aaralan pang sampahan ang paglabag din sa anti-human trafficking habang iniimbestigahan na rin ng otoridad ang may-ari ng paaralan. Naglalagablog sa 558. Bala sa mga antuking driver, magkape muna para hindi matulad sa isang lalaki na namatay matapos mabangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang trailer truck sa Baloy, Tablon, Cagayan de Oro City. Sa inisyal na investigasyon ng Cugman Police Station, posibleng nakatulog sa magmamaneho ang biktimang si Elmer Belgado, 31 anyos, taga Misamis Oriental. Sa sobrang bilisyon ng takbo ng biktima, lumusot ito sa ilalim ng naturang trailer at nabasag pa ang suot nitong helmet. Sinubukan pang dalhin sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima pero ito'y inideklara ng dead on arrival. Naglalagablog sa 558 DZXL. Ulat Palaro. Bukod po sa Heroes Welcome ay bibigyan din ng cash prize ng pamahalaan lokal na Muntinlupa ang Pinoy ice skater si Michael Christian Martinez. Matapos ito mapagpakit ng gilas na ipagtagisan sa Sochi Winter Olympics doon sa Russia. Nabatid na tanging ang mga napag-uwi lamang na medalya ang binibigyan ng premyo ng Philippine Olympic Committee.
Ayon kay Muntinlupa City Mayor Jaime Personedi, ginagalang po nilang patakaran ng POC, gayunman sila na lamang daw magbibigay po ng cash prize kay Martinez dahil sa matuturing na karangalan po ang naibahagi nito sa Pilipinas. Dapat din ang pagkakalooban ng kanyang hometown ang 17 anyos na figure skater ng tumataginting cash 100,000 piso. 100,000 pesos. Naglalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. Andiyan ba si Loli pa rin? Wala pa si Loli. Si Misteryoso ang ating panauhing pandangal ngayong ba? tanghali. Kita mo Na na. magbibigay sa atin ng payo tungkol sa nagpapatuloy pa rin pag-ibig na buwan na ito. Ayan. Misteryoso sa showbiz, eto na. Magandang tanghali po sa ating mga listeners. Ito na po ang ating balitang showbiz. Yan, all around yan eh. Yan. Dati, ang himagas lang. Pahimas-himas lang. Masimas lang. Ito pa na. Ngayon, padilig-dilig na. Ito, nako. Pa-show na. Pa-show na. Ito, kilala nyo to. Ang dami mong show. Dapat meron ka ng show na sarili mo. Dapat Show ko may to. dapat may Showtime. talent Pinoy ito eh. Nais daw magbalik ni Sara Labati sa showbiz matapos magbakasyon sa Switzerland ng Oh. mahigit 1 taon. Sino masabi niyan? Ayon sa showbiz lang. Oh. Sara, ito yung kay Kwan, di ba? Si Sara Labati. Ito yung girlfriend ni Richard. Yes. Richard natin. Richard Gutierrez. Okay. Maraming alam sa showbiz yan, hindi nyo alam. Di ba? Kaugnay na rin ito sa mga kontrobersya na kinasasangkutan ng Sara kabilang na ang demandahan nila ng Sino? GMA President. Si Achara ka mo? At Si Sarah. Oh, nagdemandahan sila ng GMA Films President na si Attorney Annette Goson Aburgar Hindi pa pala nagkaayos yun. at ilang Diba? dating executives ng GMA Artist Center. Mahirap talaga pag may kinakain, ano? At ang balitang nabuntis at nagsilang siya ng anak nila ng boyfriend nitong si Richard Gutierrez. Yun. So yan ay hindi pa kumpirmado. kung Hindi pa totoo confirm meron. yan. Ayaw kay Sara, hindi siya nagkukwit sa showbiz dahil yun daw ang kanyang namimiss noong nasa abroad pa siya. Samantala, hindi pa rin kinukumpirma at itinatanggi ni Sara at Richard ang isyong nanganak ang actress. Grabe yung Yan. parang hindi bagay. Parang hindi ka bagay sa showbiz. Nagde-deny pa sila. Bakit pare? Anong napansin mo? Anong... May napansin ka ba? May Ba't hindi, comment? hindi sa bagay, oh. Anong opinion mo? Sa showbiz naman to, ano? What's your Eh. opinion? Nagtago raw eh. Sa Switzerland eh. Oh. Kasi nga, doon walang extradition. Oo, doon daw nanganak eh. Yun ang Yun ang bali-balita lang naman. Pero wala pa namang kumpirmasyon yan. Bale, after 15 years, malalaman din natin. Pag malaki na yung bata. Lalabasin yan. Di ba, Fem? Yan po ang ating balitang showbiz. Hatid sa inyo ni Misteryoso. Naks naman! Wala ka bang babatiin? Alam na niyo yun, alam na. Ayan. Alam na. Thank you, Mr. Yoso. Thank you. Mr. Show. Hindi gasgas, hindi umatras. Ay, Medyo sorry. madulas. Ito na ang camera. Ito ang balitang Ano naman ito panghimagas. ng camera? Hindi siya side view ngayon, somebody. Hindi front view. Yan, yan. Yan, tinan mo, front view. Uy, yan. balita ko magkaka-HD camera na tayo. HD? Maganda yun. Uy. Oo, kasi ang dami dito sir. may mga tinatagong pagnanasa. Kaya mas maganda yung Kitang-kita ng kitang-kita mo malinaw. talaga, di ba? Oo. Yung mga hidden agenda desires ninyo, yan. So, meron na. Hidden pimples, kitang-kita na. Yan, kitang-kita na Panigurado talaga. yan. Yung mga hidden nyo, kitang-kita na. Oo. Buti na lang. Clear na At, clear. Oo. So, anong balita natin? Ay na nga mga kasama, magandang tanghali. Hello. Sa China, dahil sa sobrang dami ng kaso ng pag-aabandona sa mga sanggol, bukas pa ng 25 baby hatches o lugar kung saan pwedeng i-abandona ang mga babies ang Chinese authorities. Sa kabila ng natanggap na batikos ay balak pa nilang dagdagan ang ganitong establishmento sa mga susunod pang mga buwan. Di ba yan yung mga, di ba sa China kasi legal yung Abortion? abortion? Oo. Kasi nga, di ba, meron silang one-child policy. So, kung ayaw mo nang masundan pa, pwede mag-abort.
Oo, pwede. At iwan mo siya dun sa mga establishmentong ginawa nila. Paliwanag naman ng mga otoridad, kesa naman sa iwanan ng mga magulang ang kanilang sanggol kung saan-saan, ay magtatayo na lamang sila ng maraming baby hatches. O nga naman. Para mabuhay pa. Oo. Ah, ganun. No? Nabatid na sa baby hatches sa Guangzhou ay umaabot sa 79 na sanggol ang iniwan ng kanilang magulang sa loob lamang ng 15 araw. Grabe, ang dami rin ha. Ang mga kadalasang inaabando ng sanggol ay yung may mga disabilities at seryosong karamdaman. Dito sa atin, lahat tinatanggap pa rin, di ba, ng magulang kahit ilan pa yung anak nila. Oo. Kahit Marami, masaya-saya. Oo, Kahit diba? one group na ng basketball team. 1 dozen. Oo. At saka, dito sa atin, kung may mga nakikinig ngayon na baka namumroblema, totoo naman, baka lang kasi yung iba sa inyo ngayon, merong hinaharap na problema, yung problema sa teenage pregnancy. Oo. Huwag ho kayong mag-atubiling humingi ng tulong, humingi ng mga payo sa mga, sabi pwede, di ba may mga ahensya, may mga grupo yan o organization, pwedeng lumapit, pwedeng tumawag para mag-guide kayo kasi iba baka talagang para bang katapusan ng mundo to. Siya hindi natatanggapin ng kanyang mga magulang. Siya ipagagalitan, siya itataboy. Naku, kawawa ho yung bata, ano? May solusyon naman sa lahat ng problema, di ba? Kaya makinig ka mabuti, PB. At least kasi nakatingin talaga eh. Buti nga ikaw Kikinig talaga ako, sir. long away from Kwan, di ba? Teenage. Yeah, pero kung pwedeng iwasan, iwasan ang tukso, iwasan ang sobrang PDA ninyo, dikit, di ba? Kaya, hindi, kasi doon nagsisimula yan. O kaso diba iba naman kahit hindi PBA sa Pero- private room, iba na. Sa case ni Baby, pare, mahirap yung PDA na binabanggit mo. Oh, Kasi malayo kasi, eh. Malayo. Safe siya. So, anong payo mo sa mga katulad mong, di ba? May LDR. Ikaw nasa kwan ka pa di ba? Yung mga nasa teenage ka pa o young young adults, di ba? Working young adults, di ba? Paano ang payong maibigay mo ngayong February, although huli na, tapos na Valentine's? At marami ng mga anak ng November. Ganon. Hindi. Yung iba na ngayon medyo sa sobra-sobra na ang sweetest. Sweet. Dapat mayroon bang limitasyon? Hanggang saan lang pwede? Hanggang hawakan lang ba ng kamay? Hanggang yakap lang ba sa balikat? Ayan. Ano ang sa tingin mo dapat na hangganan? Hanggang saan? Napapabuntong hininga ko, pare. Tingin ko mga kasama. Oh, yes. Kailangan talaga mag-set tayo ng limit. More limits yan. Kani kayo? Pero depende yun sa mag-sing irog. Pero sa babae, syempre kailangan extra careful. Huwag hawakan. Huwag magpatukso. Yung Ganda. mga lalaki ba na ayaw magantay, na gusto na Madaliin. madaliin na tara na. Yan ba'y masasabi mong tunay na nagmamahal? Tingin ko mga kasama, yung mga babae, worth the wait. Kaya, kung may mga gustong magmadali, baka yun lang yung habol. Alright. Thank you very much. Contestant number Very 3. sensible, yeah. Very sensible. From, Thank you very much for that question. Jongji Chai. Champa. Thank you. Thank you. And world peace. Thank you very much. Thank you. And Sochi. Russia. Contestant ngayon. Thank you, baby. At yan po ang balita Galing, pang galing. himagas. Candice XL Sinwon, Chongsen, Washer Phoebe, Tatak Armen. Brandon, di ka nagkamali, ha? Dinadaanan na sa mga iba't ibang patimpalak o iba't ibang paligsahan para mapigan nyo ho ng maayos kung sino ang karapat-dapat na koronahin namin. Naglalagablove Queen ba? Mga ganong klase. Butohin niyo ako mga kasama. Yan. Thank you. Sa'yo, Iha, salamat. Nadaan lang sa iyong long gown.
Yan ang ating question and answer portion. That's Tomorrow will be our talent portion. Yan. Ito pa rin sa Naglalagablab Queen Showdown. Meron bang ano to? Ang tag doon? Yung nakatupis. Ay, Hindi pwede, ano? Wala. Binaklas na yata ng mga horado. Radyo lang to. Oo. Hindi nyo makikita. ang question and answer, tas talent portion. That's right. Pero Yung maganda. mga swimsuit competition Sabi nga take it with extra care. Sabi ni someone special. talaga lang someone special. Yan. Solo anak, thank you, ha? Ganda ng kanta mo. Salamat ha. Salamat. Oh, yan. Gaya ng balita natin kanina, yung mga inaantok-antok ko ngayon, may mga layo-layo pa yung delivery nyo, ha? Mga drivers natin, magkape muna. Pero hindi ho lahat ng kape may sinasabi. Ang Jim's Coffee, ito lang yung kapeng pangkalusugan na gawang Pinoy. Dahil sa bawat higo po ng Jim's Coffee, kalusugan mo'y sagot. Dahil ito po isa ng kapan ng iba't ibang herbs na maganda sa ating kalusugan. Nandiyan na yung ginseng, pampalakaso ng ating resistensya, at agaricus mushroom na antioxidant at panlaban sa cancer. Spirulina na mayaman sa protina at ganoderma na nagpapababa ng blood pressure para hindi ko kayo ma-high blood traffic man, di ba? So basta kape, mag-Jim's Coffee, hindi lang basta kape, talagang kakaiba ka sa lahat. Available sa lahat ng Mercury, sa lahat ng leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Congratulations sa mga DCXL maswerteng listener today. Si Mama Rita Urbano ng Quezon City, Lolita Arbulado ng Paco, Maynila, Ernesto Reyes ng Pasay City, at saka si Lito 5 ng Lungsod, Caloocan. Congratulations. Dire-diretso, Nalagablab. Nabalitang tatak RML nyo po napahinga sa DCXL 558. Ngayon tanghali ho ng Martes, the 18th of February, 2014. Sama nyo sa serbisyo publiko o si Buddy Oberas. Yes, and from the city of Zambo, this is Primo Herma. Wala na tayong love. Wala na. Wala na, tapos na. Tapos na. Pero pahabol yung kay PB, pare mo. PBB? Ano? Yung mga tips yung- niya, pahabol. BB Tips. Ayun na. Tips ni BB. Ayan. Yan. Yan. Ba, may bago Sochi. na naman tayong Sochi, ha? Yan. So, Weng de la Peña. Kami po lahat dito ay Tatak RMN. Tupayin nyo ang natitirang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Tiyan, DZXL 558, ang bagong kasama mo.